Alright mga kapatid, let's go ahead and stand up please. Let's go to the Lord in prayer. Once again, we're thankful na nandito po kayo ngayon sa umagang ito. At okay lang mamaya pagkatapos ng service, tayo naman yung magpaparade. The session. Diba? Anyway, let's pray. Dear God, Heavenly Father, once again, we thank you for this time na kami po ay nakarating dito sa aming meeting place once again to worship you in spirit and in truth. We pray, Lord, na ikaw po sana once again ang maging gabay namin through the Holy Spirit as we learn our lessons and of course listen to the preaching of your word this morning. Lord, your name be glorified sa lahat po ng gagawin namin and sa aming po mga kanta, sa aming mga offerings. Apo Diyos, ikalang kaditi pa pa ng aming pamadayo. Salamat Apo, tikinasaya at mo pinyami. And also pray in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Remain standing please. Let's call Brother Ken para sa ating congregational singing. Pagkakadaday amin, nakakapsat, sa batay nga karugiman ka papantipay, at kantati ka na kayo, katangan sa page 377, Rescue the Perishing. 377. Verse 1, all together. Rescue the perishing, care for the dying, snatch them with pity from sin and the grave. Bring for the erring ones, lift up the fallen, tell them of Jesus the mighty to save. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful, Jesus will save. Though they are starting me, still he is waiting, waiting the penance the child to receive. Plead with them earnestly, plead with them gently, he will forgive if they only believe. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful, Jesus will save. Now in the human heart, washed by the tempter, feelings that burning the praise can restore. Touched by a loving heart, vacant by kindness, hearts that are broken will vibrate once more. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful, Jesus will save. Rescue the perishing, duty demands it. Strength for thy labor, the Lord will provide. Back to the narrow way, patiently bring them. Tell the poor wanderer, a Savior has died. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Amen. Next song is page 185, My Savior's Love. 185. Verse 1, all together. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he could love me, a sinner condemned unclean. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love.
natin, iti panag idalan panangilid pisong, manangilid pisong liling. Magaling ka tugaw, panangilid ti panagkankanta. Alright, kunin po natin yung mga copies natin for our lesson this Sunday School, yung lesson 4 about the Holy Spirit. Ano yun, tapay ko niya yun. Di ba, basta. Nasanay kasi ako ganito mga kapatid. Kami hindi college, yung anong college noon, kasi as much as possible ayaw mong magmukhang estudyante. Kaya yung, ang notes ko noon, isang bond paper lang. Yan, ganito lang. Tapos lalagay mo sa bulsang ganyan. Tapos 8 subjects, andyan na lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay pag wala yung notes, wala na. Alright? Alright, so Holy Spirit. Ito yung lesson natin about the Holy Spirit. Nandun tayo sa page 2. And again, yung keyword natin is the word indwell. Once nga hindi may isang tao, or once na ang isang tao ay nanampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas, ikaw na ay pinamamahayan ng ating banal na Espiritu. Okay? And nakita natin ang sabi ng Bible that we are the temple of the Holy Spirit. Okay? So doon tayo sa page number 2. And ang sasagutin natin question is, how does sin or how does my sin affect the Holy Spirit? Paano kaya pagka tayo ay nagkasala, how does it affect the Holy Spirit? Okay? Unang-una, nandyan sa ating lesson, your sin grieves the Holy Spirit. Okay? Ang ating kasalanan, ito ay nagbibigay kalungkutan. It grieves the Holy Spirit. Unang-una mga kapatid, we need to understand na ang Diyos, of course, the Holy Spirit is God. Tulad ng sabi ko, God also has emotions. Okay? Because He is a person. The Holy Spirit is not a force. Nakatulad ng tinuturo ng ibang mga denomination or ibang mga churches. Na parang Star Wars, kumbaga. The force be with you. Okay? The Holy Spirit is a person. Kaya kung titignan natin in Ephesians chapter 4 verse 30. Tingnan nyo dun simulan natin sa verse 29 para makita natin. Sabi ng Bible, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Okay, so dapat daw pag tayo nagsasalita is as much as possible, hindi yung corrupt communication. Pag sinabi natin corrupt, nakakasira. Okay, so as much as possible, especially when we speak to other members of the church, it should be with the idea of building up, encouraging up, strengthening the faith. Hindi yung ikaw yung maging rason na masira ang pananampalataya ng kapwa mananampalataya dahil lang sa iyong mga sinabi. Alright? And sabi sa Bible in verse 30, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Grieve not. Okay, huwag daw nating bigyan ng kalungkutan, bigyan ng hinagpis, pasakit, yung Holy Spirit na nasa atin. And kaya kung nag-connect po yung verse 29 and verse 30, at basically ang sinasabi dyan, kung merong corrupt communication na nanggagaling sa ating bibig, okay, that grieves the Holy Spirit. Okay? Now mga kapatid, corrupt communication pa lang yan, yung hindi maayos na pananalita. Okay? And kung bibigyan natin ng level ang kasalanan, pambira, marami pa tayong mga nagagawang kasalanan na hindi kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. And so ang sabi ng Bible, kung yung ganun nga na pananalita, it grieves the Holy Spirit, how much more the other sins that we do? Kaya mga kapatid, sin grieves the Holy Spirit. Nagbibigay yan ng pasakit sa ating Holy Spirit. Kaya minsan, di ba mga kapatid, when you are doing the will of God, pupunta ka sa church, nagbasa ka ng Bible, nag-pray ka,
Okay, ikaw ay nag-share ng gospel. Ginagawa mo lahat ng mga dapat mong gawin bilang mananampalataya. Okay? You are saying no to sin. Hindi ka sumasama sa mga bad influence. Okay? Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. So kung ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon, whether you're a preacher or a regular Christian or a regular member ng church, remember this, you are happy. Di ba? Masaya ka. Because you are doing the will of God. Doon sa loob mo mismo, ikaw ay masaya. However, kapag ka ikaw naman, you neglect Bible reading, you neglect yung prayer, you neglect yung church, you neglect yung mga responsibilities mo as a Christian, okay? Hindi mo sinusunod yung kalooban ng Panginoon, especially nga kapag ka tayo, di ba, nakagawa ng kasalanan. Eh dun sa loob natin, eh parang mabigat, di ba? I'm sure lahat tayo meron yung ganung feeling, di ba? Minsan, okay ka naman, tapos bigla kang nagalit na ganyan. Bigla kang nakapagsalita ng masama sa kapitbahay or kapamilya or probably isang kasama sa church. And then later on, pag nawala na yung gamit mo, di ba, dun sa loob, parang, kaya naman. Diba? And that is the effect of sin. Kung babalikan na natin yung nangyari sa Garden of Eden, noong si Adam and Eve, sila ay nagkasala, ano yung first na naramdaman nila? They were ashamed. They were embarrassed. Kaya tinago nila yung sarili nila. And oftentimes, ganun yung nangyayari sa atin kapag tayo nagkasala, nahihiya tayo. Kaya minsan pag nahihiya tayo, minsan ayaw natin magpakita sa kapwa Kristiyano, ayaw natin magpakita sa church, ayaw natin, as much as possible, gusto natin magtago sa Panginoon, pero hindi naman natin kayang gawin. Okay? But again, nandun yung feeling ng kalungkutan. And remember this, mga kapatid, the reason why nalulungkot ka, the reason why you are grieving dahil sa kasalanan is because of the Holy Spirit inside you. Dahil yung Holy Spirit mismo nalulungkot. Kaya oftentimes, kahit na masaya ka, na gumawa ng kasalanan, pero after mong ma-enjoy yung kasalanan, meron na yung kalungkutan. Bakit? That is the Holy Spirit. Alam mo na hindi yung kalooban ng Panginoon. Alam mo na hindi yung tamang gawin. Pero ginawa mo pa rin, and thereby, the Holy Spirit is grieved. Okay? So, ganyan po yung epekto ng kasalanan sa Holy Spirit. Another one, your sin quenches the Holy Spirit. Pag sinabi kasi natin quench, di ba parang, ano yung patalastas no na Mountain Dew ba yun or Sprite? Thirsty? Quench your thirst. Sprite. So pag sinabi natin quench, parang makain-inom. Pero pag sinabi natin quench dito sa context na babasahin natin, it talks about extinguish. All right? Let's go to 1 Thessalonians chapter 5 verse 19. First Thessalonians chapter 5 verse 19. So, isa sa mga reminders ni Paul, verse 19, very short verse. Pambira, i-memorize nyo yan mga kapatid ha. Ito na ang memory verse natin. Kahit na i-memorize mo dyan yung 6 na verses, kaya-kaya mo yan. Rejoice evermore. Diba? Verse 19, quench not the spirit. So yan ay command na binigay sa atin. Okay, yan ay isang utos na binigay sa atin ni Apostle Paul. That yes, we should rejoice evermore. Minsan yun kasi yung nakafocus sa atin. To rejoice evermore. Pray without ceasing. Sige, mahirap gawin yan. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. But also, nandun rin yung command na quench not the Spirit. Okay? And ano ba yung nakaka-quench sa Holy Spirit? Ano ba yung nakaka-extinguish? Pag sinabi natin quench, it does not necessarily mean na papatayin yung Holy Spirit. Okay?
Di ba kapag ka ikaw ay you are doing the will of God, sinusunod mo yung kalooban ng Panginoong Hesukristo, nandun yung fire within. Nandun yung zeal, nandun yung passion. Di ba? Kaya habang ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon, mas lalong naglalagablab yung iyong pananampalataya sa Panginoon. Di ba? Na-feel nyo ba yun na ganun sa atin mga kapatid? The more we do the will of God, the more we are encouraged, the more we are on fire for the Lord. Pero kapag tayo naman ay nakagawa ng kasalanan, parang wala rin tayong gumawa ng mga bagay na ayon sa kalooban ng Panginoon. Ano ibig sabihin nun mga kapatid? The Holy Spirit within us is quenched. Okay? Minsan wala na tayong ganang mag-attend ng church. Minsan wala tayong ganang gumawa ng mga dapat nating gawin bilang Kristiyano. Bakit? Because of sin. Ano yung ginawa ng kasalanan? It quenched the Holy Spirit. Now, hindi namatay yung Holy Spirit because the Holy Spirit is God. Pero later on, if you continue again to do the will of God, bumabalik na naman yung apoy ng Holy Spirit. Alright? Look at also 1 Timothy chapter 4. Yan lang sa susunod na book. Yan sa Bible, sa verse 1. Now the Spirit, di ba, capital S, speaketh expressly that in the latter times, some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits, small letter s, and doctrines of devils, speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron. And meron naman yung mga tao, mga kapatid, that although they have heard the gospel, more than likely sila ay nakapakinig ng salita ng Diyos. But because palagi nilang dinidisregard yung conviction ng Holy Spirit. Whether sila ay makagawa ng kasalanan, they no longer feel sadness over sin. Bakit? Naging kalus na mga kapatid. Naging masyado ng wala ng feeling. Di ba? Pagka the more you, for example, siguro, I'll just use an example. Nung college kami, college na naman. Mahilig kaming sumabit sa jeep. Okay? And siguro sa inyo na nasubukang sumabit sa jeep. Bakit sumasabit kayo sa jeep? Sayang mo, Jay, ano pamasahe din? 9 pesos sa amin. Mula Apugan hanggang papuntang terminal. O hanggang Harrison, or Harrison papuntang Apugan. 9 pesos or 8 pa, nakabutan ko yun, di ba? So 9 pesos pa sa time na yun, so sayang mo din. And pang 15 minutes, may computer shop. Okay? So, sasabit kayo, and napansin mo, every time na sumasabit kayo, is nagkakaroon ng kalyo dito sa kamay. Nakakapot kayo doon. And everything that you do, for example, gagawa na construction, magpapala kang ganyan. And the more na ginagamit mo yung pala, magkakaroon kayo ng kalyo sa kamay. And of course, yung kalyo na yun, parang dahil sa palaging nagagamit, yung part of the body, whether it be, o yung mga adik sa computer dito, tanyo mo, kalyo data. Or pagka hindi naman adik sa computer, yung palaging nasa harap ng computer, whether it be sa work or kahit ano. Kasi yung mouse. Di ba? And yung mga parts of the body na yan, is because palaging nagagamit, nagkakaroon sila ng mas makapal na skin. And because of that, mas hindi sila nakakaramdam. Oftentimes, ganun mga kapatid. The more that we ignore the Holy Spirit, the more na hindi natin pinapakinggan yung Holy Spirit, and later on, hindi na tayo nakakaramdam ng grieving doon sa kasalanan na ginagawa natin. Later on, magiging katulad tayo ni King Saul. Na in the end, magtataka siya, bakit hindi na ako kinakausap ng Panginoon? Bakit parang ang Panginoon ayaw na akong kausapin? Either sa mga prophets or kahit sa panaginip, hindi na niya ako kinakausap. Well, that's because before, kinakausap ka ng Panginoon pero ayaw mong makinig.
And maraming Kristiyano mga kapatid, in some cases, ganyan po ang nangyayari sa kanila. Hinakausap sila ng Panginoon through the preaching of the Word of God. Huwag mong gagawin yan, ito dapat ang gawin mo. Iwasan mo yung mga ganitong klaseng relationship, iwasan mo yung mga ganitong impluensya. Pero dahil sa katigasan ng ulo, in the end, nung sila na ay nahulog sa kasalanan, tsaka nila sasabihin, bakit parang hindi ako pinakausap ng Panginoon? Well, kinakausap ka ng Diyos, pero hindi mo pinakinggan. Okay? So, sin, it grieves the Holy Spirit. It quenches the Holy Spirit. Kaya pag tayo nakagawa ng kasalanan, wala rin tayong ganang gumawa sa mga bagay na ayon sa kalooban ng Panginoon. Let's go to 2 Corinthians chapter 7. And this is a good thing basahin natin. Doon na tayo sa third page, doon tayo sa important note. Minsan dito kasi hindi naintindihan ng maraming Kristiyano yung ibig sabihin ng godly sorrow. And then yung sorrow of the world. Basahin muna natin yung important note. Sabi ng Bible, ang sabi ng lesson, the Bible uses the words godly sorrow to describe conviction and sorrow of the world to describe guilt. Okay? Bago natin basahin yung verses, later on, so pag binanggit na godly sorrow, it talks about conviction. Yan yung Holy Spirit na nakikiusap sa iyo. Pag sinabi naman natin sorrow of the world, it talks about guilt. Conviction is good, guilt is bad. Okay? It can be difficult for a believer to tell the difference between conviction and guilt because they often feel similar. However, they both have different results. Tingnan nyo. Ang conviction ang gagaling sa Panginoon. It reveals your sin so that you choose to forsake. Para hindi mo na gawin. Yung conviction, it produces godly sorrow and the disappointment that you have offended God. Yung guilt naman, it originates from Satan. Yan yung worldly sorrow. Trying to accuse you of being unworthy of God's love and blessing. Yan, binabalik ni Satanas yung mga past na nagawa natin. Oftentimes, nagkakaroon tayo ng kaisipan na hindi ako worthy sa biyaya ng Panginoon. Well, it's true that you're not worthy with the grace of God. Wala naman sa atin ang worthy. Pero kaya nga ang tawag dyan is biyaya. Kasi kahit na hindi tayo worthy, binigyan pa rin tayo. Okay? Kaya wala sa atin makakapagmayabang or magbibigay ng agpalastog or agpanakal na ibaga ng adatuyak kaputa sakiti pinaka-espiritual. Okay? Because in the end, mga kapatid, lahat ng meron sa atin ay biyaya ng Panginoon. And ito yung effect, mga kapatid, ng guilt. It produces depression, anxiety, resentment, nagagalit ka sa iyong sarili. Okay? Yung meron yung worry, baka hindi ako tanggapin dahil sa kasalanan ko. Merong mga ganun, mga kapatid. Bitterness. Minsan nagiging bitter ka sa sarili mo and minsan yung bitterness na yan natatransfer sa ibang tao. Nagiging bitter ka rin sa church. Kasi ang tingin mo, kung ganito yung tingin nila sa akin, well in fact, hindi naman. Okay? Oftentimes kasi yung sarili natin, yung gumagawa ng ganung mga senaryo, baka ako yung pinag-uusapan. Alright? And it drives you from having fellowship with God. Basahin natin yung 2 Corinthians chapter 7, verse 9 hanggang 11. Ito kasi si Paul, di ba nagsulat siya doon sa 1 Corinthians. Para maintindihan natin pinagalitan niya yung mga members ng Corinthian church. Lahat ng mga kasalanan nila, linista niya isa-isa. Okay. And then, sinabi niya kung paano nila ayusin yung buhay nila. And then nabalitaan ni Apostle Paul na, nag-improve itong Corinthian church. Kaya tuwang-tuwa siya na ang mga members ng Corinthian church ay nagbago sa kanilang pamumuhay bilang Kristiyano. For the better. Now, sabi sa verse 9, ano sabi niya? Now I rejoice, not that ye were made sorry, but that ye sorrowed to repentance.
For ye were made sorry after a godly manner. O, ito po yung godly sorrow. That ye might receive damage by us in nothing. So, sinulatan ko kayo, nakita nyo yung kasalanan nyo, kayo ay nalungkot dahil sa nagawa nyong kasalanan, and then binago nyo yung buhay nyo. That is the effect of godly sorrow. Okay? Verse 10, For godly sorrow worketh repentance to salvation, not to be repented of, but the sorrow of the world worketh death. Okay? So, ang sorrow of the world, yan yung guilt. Diba? Yung godly sorrow, that is yung conviction. And ang ginamit na example ni Apostle Paul is yung salvation. Diba? Kapag ka ikaw na-realize mo na ikaw ay makasalanan, and kailangan mong maligtas, that is the conviction of the Holy Spirit. That is a positive result. Pero yung sorrow of the world, but the sorrow of the world worketh death. Verse 11, For behold this self-same thing that ye sorrow after a godly sort, what carefulness it wrought in you. Tignan nyo kung anong naging effect sa inyo. Yea, what clearing of yourselves. Yea, what indignation. Yea, what fear. Diba? Indignation, yung meron kang bitterness. Ito yung sorrow of the world. Yea, what fear. Andyan yung anxiety. Yea, what vehement desire. Yea, what zeal. Yea, what revenge. In all things ye have approved yourselves to be clear in this matter. So sabi niya ganyan, buti na lang hindi naging worldly sorrow yung effect sa inyo. The effect was a godly sorrow. The effect was conviction, hindi guilt. Kaya remember mga kapatid, yan po yung effect. Kapag tayo ay nakapakinig ng salita ng Diyos and then we are convicted of the Holy Spirit, ang result dapat niyan mga kapatid, ay ayusin natin yung buhay natin, itama natin yung ating pagkakamali sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon, and let us continue serving God. Amen? Pero kapag worldly sorrow naman, napakinggan mo yung preaching, and then nakita mo yung kasalanan mo, pero imbis na ayusin mo yung buhay mo, umalis ka sa church dahil nasaktan ka sa conviction. Hindi mga kapatid, that is not from the Holy Spirit. That is from the devil. That is from Satan. Okay? So very important yan mga kapatid. And that is the Holy Spirit within us. Alright. Third page, as we continue, how can I be filled with the Spirit? Paano ako mapupuno ng Holy Spirit? Let's go to Ephesians chapter 5. Ito ang pinakamagandang gawin mga kapatid. Basahin muna natin yung verse 18 and verse 19. And i-compare natin dito. Ito maganda to mga kapatid, para maintindihan natin. And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. O, kahit nga hindi na mabartat nga ako, mabartat na Kristiyano. Be not drunk with wine, wherein is excess. O, di ba? Okay lang na nag-inom tayo, basta ang masubra-subra. Pero kinakausap mo naman, nasobra na ng anak. Di ba? Okay lang, pastor, basta amot nga yung sobra-sobra. Inumak lang mo, anak mo nga makiapapa. Anak mo nga okay lang, ang problema ta. Tatamagan nyo, apay nga ngorod nga no, aginom kagat masakot idulin mo. Ay, siyempre, kababayin kami. Hindi kababayin. Among nga nga usto. Di ba? Di konsensya mismo. Uray kayo dali di mamartat kakapsat, di ba? Uray kayo mamartat no agiinom da, maminsan idulin da. Di ba? Minsan, nadadagi di, makita mo dita, nakandulan mo minsan, naka-leather jacket ba? Nakataktor ka lang ito eh. Center mo. Taktor ka lang. Hindi, dumdamakot, bigladan nga na ulaw. May maululaw na. Hindi kaya mainti leather jacket, dahil stroon tayo. Dahil stroon na nga gin, tapos tanumi dyan. Ako talaga, di mo marunong, di tagapag yun. So, kasi kapsat, oray iti mamartot mo minsan, idulin na, tamo na kamati. Okay?
So nga dito kahit nasa una ito, and be not drunk with wine wherein is excess. Hindi niya sinasabing, uminom kayo, basta wag lang sobra-sobra. Ang sabi niya ganyan, huwag kayong uminom ng alak dahil dyan nagsisimula lahat ng kalabisan. O di ba, kapag uminom ka ng alak, nakainom ti alak na kasta, akala niya, ang galing na niya mag-English. Kaya so nga di nakainom ang kasta, what's up, my brother? Where did you come from? Kapag normal mat nga kasasaon, minsan hampay nga agsaw, di ba? Hampay nga pumansin. Ay, kumusta ka? Nananakasli. Agiso ngayon. Nung nakainom ang kastakot, is everybody okay? Oo na. Wala di malagi po Jay sa item. Sister Jaycee, nagtrabaho kami ni Jay sa item. 2008. Wave 95 the AT&T. So, di ba, dadagi Jay, minsan, dadagi Jay employees nga malpas na trabaho, mapanday Jay EPSA, di na nga. Like that, naginuman na nga din, dati si Makay nga taga-apugan. Mamuk, so nga di nakita na kasi mga kami dito. Musta ka ta? So di may mo dali taga-Saitel, simulog sa. Di Saitel, kada ito, call center, di. Sa balitan ta niya, client logic. Kada ito, endeavor. Okay? So nagbayad na. Tapos kung natin dyan, habang naging-English na kasi, nag-English sila sa loob ng jeep. Meron nga yung lasing na sumakay din. So, inabot sa kanya yung jeep. Anong bayad? Bigla rin nag-ilo ka. Kung na dyan naman, what did you say? Kasi, nagkigtod na maraming so kawat din nagsasawin. Tapos kimita kanya, naki-appeal pa lang ganyan. So, nakibing nga kadwa. What did you say? Wala kasi. Tapos yung passenger giant driver, here we go, $20. So minsan kakamsat, dumalag-lag mo, katawa lagi dyan. Di ba? Nung lumalpas niya, yung nalpasan di tama, nalpasan di bardak na, kababayin ka din. Alright? So, huwag tayong iinom ng alak kasi nandyan nagsisimula yung kalabisan. Kaya nga, kung nakainom ng alak o gustong makipag-away, nakainom ng alak, gustong gumawa ng kalokohan, and saan nang galing yan? Because of drunkenness. Okay? Kaya ang sabi niya ganyan, but be filled with the Spirit, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your hearts to the Lord. So, i-compare natin sa Colossians chapter 3 verse 16. Sabi nung kanina, Ephesians chapter 5 verse 18, be filled with the Spirit. And ang magiging effect nun? Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Tingnan natin yung Colossians chapter 3 verse 16. Ang sabi ng Bible, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, saying with grace in your hearts to the Lord. So kung titingnan natin mga kapatid, yung being filled with the Holy Spirit is the same as letting the Word of Christ dwell in you. Kasi kung titingnan natin, parehas yung effect. They're singing, making melodies in your heart. There is psalms and hymns and spiritual songs. So how can you be filled with the Holy Spirit? Ang pinaka-obvious na answer dyan, mga kapatid, is if you want to be filled with the Holy Spirit, fill yourself with the Word of God. Okay? Kung gusto mong talagang ikaw ay mapuno ng Holy Spirit, punuin mo yung sarili mo ng salita ng Diyos. Alright? So that is how you are filled with the Holy Spirit of God. Also, balikan nga natin mga kapatid yung ito, doon sa letter B. Siguro dito natin kukunin yun. How can I be filled with the Spirit? You are filled with the Spirit of God as you allow Him to control you. So hindi lang mga kapatid sa pagbabasa ng Bible or filling your mind with the Word of God,
Diyan ka nagkakaroon, diyan ka you are filled with the Holy Spirit. But also, when you do the will of God. Okay? Ang ginamit niya na verse is Galatians chapter 5 verse 25, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Pero tignan natin mga kapatid, Galatians chapter 4. Galatians chapter 5 pala. And verse 16. Okay? So, tatanungin natin, so, kung gusto kong ma-feel ng Holy Spirit, and I want to do the will of God, okay, so how do I avoid yung kasalanan? Kasi nga, nandyan yung temptation to sin, and nandyan din yung conviction na gawin yung kalooban ng Panginoon. And every time, mga kapatid, kahit anong oras sa buhay natin, there is always the temptation to sin. And ang sabi ni Paul dyan sa Galatians 5 verse 16, this I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Minsan, mga kapatid, ang ginagawa kasi natin is nakafocus tayo sa pag-iwas sa kasalanan. Which we should. Okay? Naiwasan ang kasalanan. Pero minsan dyan nauubos yung oras natin. Iwasan natin yung friend na ito, iwasan natin yung itong tao na ito, iwasan natin yung ganitong kaisipan. Well, tama naman yan mga kapatid. Pero itong si Paul, binigyan tayo ng mas magandang, let's just say, a practical advice para maiwasan nga yung mga bagay na yan. Ang sabi niya sa verse 16, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Para hindi ka mahulog sa kasalanan or para hindi ka gumawa ng kasalanan, ang pinakamagandang gawin to effectively avoid sin is to do the will of God. Ang ibig sabihin niyan mga kapatid, para maiwasan mo ang kasalanan, spend your time reading the Bible. Okay? Para maiwasan mo ang kasalanan, spend your time praying to God. Para maiwasan mo ang kasalanan, spend your time preaching the gospel. Spend your time encouraging other believers. Spend your time fellowshipping with other believers. Spend your time with your family. Yung mga magagandang bagay. Spend your time, get busy doing your responsibilities sa trabaho or sa school. Those are good things, mga kapatid. And kapag ginawa mo yung mga bagay na yun, you will no more have time for sin. Kaya nga, yung sinasabi natin, an idle mind is the devil's playground. Bakit nahulog si David sa kasalanan? According to 2 Samuel chapter 12, imbis na andun siya sa gyera, hindi siya sumama at nagstay siya at wala siyang ginagawa. And dyan yung time na pumasok yung temptation. Because habang wala tayong ginagawa, we are not busy with the Word of God. We are not busy doing the will of God. And the devil will take advantage. At dyan tayo minsan nahuhulog sa kasalanan. Okay? So kahit na anong gawin natin, get busy doing something productive. Alright? Hindi ko naman sinasabi na, ano gagawin natin? Basta tayo every hour. Well, kung kaya mo, okay. Mag-pray every hour or pray without ceasing. Pero meron din naman yung mga hobbies na pwedeng makatulong. Diba? Instead na wala kang ginagawa, edi do something productive. Alright? So, that is how you can be filled with the Holy Spirit. Okay? Doon na tayo sa last page and then we'll just finish. O, yung important note, katulad din yan nung sa eternal security. So, doon tayo sa last. Basic questions you may be asking. Should I pray and ask God to give me more Holy Spirit? Hindi, because you're already sealed with the Holy Spirit. Magkaiba po yung filled with the Holy Spirit. Okay? What we should pray for is that the Holy Spirit will fill us. Mapuno ng banal na Espiritu.
Letter B, will the Holy Spirit leave me when I sin? Hindi rin. You are sealed with the Holy Spirit. Sealed yan, mga kapatid. Hindi yan mabubura. Okay? Because that is the Holy Spirit of God. You are sealed with the Holy Spirit until the day that you enter God's presence. The Holy Spirit is God's promise and guarantee that you are saved and will be His child for all eternity. Okay? Of course, is the Holy Spirit part of the Trinity? Yes, tingnan natin yung mga verses na ginagamit natin. Let's go to Acts chapter 5, verse 3 and 4. We'll end here. Ito yung pinaka-basic. Especially kapag, of course, yung mga tuturuan natin is galing sa, ano ba yun? Yung Jehovah's Witness or Iglesia ng Cristo that do not believe in the Trinity. Acts chapter 5, verse 3 and 4, sabi ng Bible, but Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost? So, itong si Ananias and si Sapphira, nagsinungaling sila to the Holy Ghost, to the Holy Spirit, and to keep back part of the price of the land. Whilst it remained, was it not thine own? And after it was sold, was it not in thine own power? Why hast thou conceived this thing in thine heart? Ano sabi niya? Thou hast not lied unto men, but unto God. So, si Ananias and Sapphira, they lied to the Holy Spirit. And then in verse 4, it is revealed by the Apostle Peter that the Holy Spirit is God. Okay? Kaya po, the Holy Spirit is part of the Trinity. Okay? So at least yan po yung lesson natin about the Holy Spirit. Will continue to another lesson naman next Sunday. Okay? Let us pray. Dear God, Heavenly Father, once again, nagpapasalamat po kami sa lesson namin na pag-aralan. Salamat po sa presensya ng bawat isa. And nawa po, Panginoon, as we continue sa aming service, ikaw po muli ang mag-glorify sa lahat ng aming gagawin. Salamat po sa iyong pag-ibig sa amin. And also pray in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Okay? Meron tayong 5 minutes na break, mga kapatid. We'll start at 10:05. Okay? By the way, yung CR ng lalaki doon sa labas, sa pinakadulo. Yung ladies dito sa baba. Johnny, ang hunda ka na